sa mga Bible natin. Inyo pong bubuksan ng inyong Biblia ay ito po ay matatagpuan sa Jonah. Jonah chapter 1 verse 1 up to verse 17. Aklat po ni Jonah chapter 1 verse 1 up to verse 17. Kung inyo pong nakita na ay sundan ninyo ako ng tahimik sa inyo pong mga Biblia. Ganito po ang wika po ng Bible. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it, to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Then the mariners were afraid, and every man cried out to his God, and threw the cargo that was in the ship into the sea, to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest parts of the ship, had laid down, and was fast asleep. So the captain came to him and said to him, Why do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us so that we may not perish. And they said to one another, Come, let us cast lots, that we may know for whose cause this trouble has come upon us. So they cast lots, and the lot fell on Jonah. Then they said to him, Please tell us, for whose cause is this trouble upon us? What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And of what people are you? So he said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Then the men were exceedingly afraid and said to him, Why have you done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Then they said to him, What shall we do to you that the sea may be calm for us? For the sea was growing more tempestuous. And he said to them, Pick me up and throw me into the sea. Then the sea will become calm for you. For I know that this great tempest is because of me. Nevertheless, the men rowed hard to return to land, but they could not, for the sea continued to grow more tempestuous against them. Therefore they cried out to the Lord and said, We pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life, and do not charge us with innocent blood. For you, O Lord, have done as it pleased you. So they picked up Jonah and threw him into the sea, and the sea ceased from its raging. Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Pagpalain ng Diyos ang kanya pong mga salita na atin pong binasa. Tayo po muna ay dumulog sa Panginoon. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit ngayong gabi. We're so thankful and we're so privileged to study your word. We come before you, O God. We ask your forgiveness. Patawarin niyo kami at hugasan niyo po kami ng mahal na dugo ng aming pong Panginoong Isus sa gabi. Gabayan po ninyo kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaral. Samahan ninyo kami. Bigyan mo kami ng karunungan bawat isa po sa amin. At ako po bilang tagapanguna sa pag-aaral, puspusin niyo po ako, O Diyos, ng inyong banal na Espiritu. Kayo ang mahayag sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami, O Diyos. Marami pong salamat. Ang kinamin ng tagumpay sapagkat ito po'y panalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. The title of our message this evening is The Road
to redemption. Dito po particular sa event na ito ay ang Panginoon ay nag-utos kay Jonah. Sabi ng Bible, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonah at kanyang sinabi, ikaw ay yumao patungong Ninive, that great city. At ikaw ay mangaral sa kanila sapagkat ang kanilang kasamaan ay nakarating na sa langit. Ito pong talatang ito ay pumapatungkol na ang kasalanan ay in the highest degree na ang nagawa ng mga Ninevites. Umabot na sa langit ang kasalanan at ang tanging solusyon ay dalawa lamang. Sila'y magsisi o sila'y mawawasak. Kaya inutusan ng Panginoon si Jonah na puntahan sila at palalahanan. But we know from the word, from his word that we read, that Jonah the prophet flee from the presence of our God. Siya ay tumakbo, hindi papalapit sa Diyos, kundi papalayo sa Diyos. Do you know, my brothers and sisters, tonight, God has an amazing way of getting our attention. He will call us to a task in His kingdom work, and when we draw back from Him and seek our own way, the Lord will come after us. Ahabulin tayo ng Panginoon and pursue us until He brings us back to Him and to His plan for our lives. Hindi tayo pwedeng tumakbo sa Panginoon kung meron po siyang ipinapagawa sa atin. Umahaba lang yung paglalakbay natin, but the end of the day, kalooban pa rin at kagustuhan ng Diyos ang mangyayari sa buhay natin. When the Lord has an assignment for you, He is determined that you carry it out. Hindi nagbibiro ang Diyos. Pag binigyan niya tayo ng task or assignment, He is determined. Sisiguraduhin niya mga kasama na dadalhin mo yung assignment mo na yun. And He will not just allow us to walk away while He does nothing. He will do something to make His plan succeed. He will persistently and patiently work in our lives until He brings us to the place where He can use us for the task He has in His mind. He will do whatever He needs to do to get our attention and bring us to the place where we are willing to do what He tells us. Gagawin po ng Panginoon. And this is one of the lessons taught in the book of Jonah. God called the prophet to a task, but he did not want to do, and he ran from the Lord. But God persevered. Subalit ang Diyos ay nagtiyaga kay Jonah. Pinabayaan muna niya si Jonah sa kanyang kagustuhan, pero hinabol po ng Panginoon si Jonah hanggang siya ay makarating doon po sa Ninive. Tonight, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga katotohanang nakapaloob sa aral po na ito. Let us now begin. Una, let us be reminded on this. Jonah took the road on his own. Si Jonah ay kanyang nilakaran yung daan na kanyang gustong daanan. And that road is, number one, is a road of disobedience. Sabi ng Panginoon, arise, go to Nineveh, that great city. Mangaral ka, pero hindi ho yun ang ginawa niya nung una. Tumakas siya sa presence ng Panginoon. He went down to Joppa and found a ship.
siya ay nagpunta sa Joppa, at pagkatapos nung siya ay makasumpong po doon ng barko, siya ay sumakay, subalit siya ay nagbayad and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. The road that Jonah took is a road of disobedience. God had called Jonah to a specific task, but he disobeyed God at first. But God wanted to extend his grace to a lost and needy people. And Jonah wanted no part of it. God wanted to save the heathen people, ang mga Nineveh. They are heathen. Ibig sabihin, mga makasalanan sila. Malayo talaga sila sa Diyos. Kaya ganun na lamang ang kanilang paggawa at walang pakundangan na paggawa ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Bible, ang kanilang kasalanan ay nakarating na sa langit. In Jonah chapter 4 verse 1, Jonah on the other hand hated them and could have cared less if they had died and went to hell. Wala siyang pakialam. Yun yung nararamdaman niya. Bakit? Alam nyo kasi ang Nineveh is the capital city during the Assyrian Empire na nagpahirap talaga sa mga Israelita noong mga panahong iyon. Kaya deep inside sa puso ni Jonah at sa kanyang isipan, meron siyang something against the people of Nineveh. Kaya ayaw niyang pumunta doon. Kahit ang Diyos ang nag-utos sa kanya, ayaw niyang sundin sapagkat he has something in his heart. Alam niyo, ganyan din tayo mga kasama ko minsan. May pinapagawa ang Diyos sa atin na tamang dapat natin gawin, na tinuturo ng salita ng Diyos pero di natin magawa because we have something in our mind and in our hearts toward other people. Masama ang loob natin kuminsan sa ibang tao for whatever reason. Ayaw natin sila because they did something wrong in our life. Ganyan ang naramdaman ni Jonah. Kaya disobey niya ang Panginoon. The road that Jonah took is a road of disobedience. Why did Jonah possess such a deep hatred for the people of Nineveh? Nabanggit ko po kanina, Nineveh was the capital city of the Assyrian Empire. And the Assyrians were a fierce, matitigas sila. Sila ay mahilig sa digmaan. Another thing na kung bakit ayaw ni Jonah, because the Ninevites were idol worshippers. Sila ay mapagsamba sa Diyos-Diyosan. And the Ninevites were not Jewish. Maaring si Jonah ay racist din siya. No, he has something in his mind and in his heart. The Ninevites were known for their cruelty to the people. To the people they attacked and defeated. Masasama sila, kaya galit at ayaw ni Jonah sa kanila. The Ninevites had focused their attention on Israel. And they wanted also in their mind to destroy the people of God. Yan yung pinanggagalingan ni Jonah. Kaya ayaw niya. May dahilan siya kung bakit ayaw niya. Pero yung kanya bang reason, is it acceptable to God or not? Of course not. It is not acceptable to God yung kanyang reason. Hindi lang nabanggit, but when you dig more, what's the reason? Bakit ayaw niya? It is because sa mga bagay na akin pong nabanggit. Again, ang Diyos po, lahat tayo, every one of us has given an access for the gospel, for the word of God. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan na lahat na magkinig, na matutunan natin ang ebanghelyo ni Kristo. It is nasa sa atin na lamang kung tatanggihan ba natin o tatanggapin natin ang ebanghelyo ng atin pong Panginoon.
Subalit ang gusto ng Diyos lahat makarinig, kaya nga sinabi ng Panginoon go. Sabi ng Panginoon, kayo'y humayo, mangaral kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga bansa. Sabi ng Panginoon. Iniutos niya yun sa kanyang mga alagad. Kaya hindi naman sa atin, mga kapatid. So when Jonah hears the call to go and evangelize the city of Nineveh, he makes a decision to go in the opposite way. When Jonah seemed to think that he could escape from God's plan, inisip ni Jonah na pwede niyang takasan ang plano ng Diyos by running away. Ayaw niyang gawin yung inuutos ng Panginoon sa kanya. Marahil si Jonah, he has a small view of God. Meron siyang maliit na pananaw pagkakilala sa Diyos, na iniisip niya na pwede siyang magtago sa Panginoon na hindi siya makikita. And Jonah, I think, holds a faulty theology. Lumayo siya, akala niya natakasan na niya ang Panginoon. Nakalimutan niya na ang Diyos ay omnipresent. Nakalimutan niya ang Diyos ay ever-present God in every places at the same time. In Psalm 139 verse 7 to 10, sabi ng Bible, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. Let us know what God can see and where He operates. Let us see kung paano po ang Diyos ay magtrabaho. Inisip ni Jonah na he is smarter than his God. He thinks he can run away and hide from God. He can run away, but he cannot hide from God. Siguro inisip ni Jonah, susundin lang niya ang Diyos sa panahon at paraan na gusto niya. Ganyan din tayo pumisan, mga kapatid. Sinusunod natin ang Diyos sa panahon na gusto natin, sa panahon na maganda ang ating kalagayan. But when hard time comes and an unpleasant assignment comes, ayaw na natin gawin para sa Panginoon. Let us be reminded on these things. When the Lord saved us, when the Lord called us and saved us, He took total possession of our life. Siya na ang may-ari ng buhay natin. We do not have rights. Ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya na nagsuko ng buhay sa Panginoon, ang buhay natin, mga kapatid, ay pag-aari na ng Diyos. He alone has the right to tell us what to do, to tell us where to go, and how to live our life as believers. Ang gusto ng Diyos kapag meron siyang gustong ipagawa sa atin, ang gusto ng Diyos na marinig sa atin, let your will be done in my life. Yun ang gusto ng Diyos na marinig sa atin. Inaasahan ng Diyos na marinig niya sa Kanya na mga anak, kagaya mo at kagaya ko, na sabihin natin ang iyong kalooban ng masunod sa aking buhay. Another thing, the road that Jonah took, hindi lamang siya a road of disobedience, but a road of disappointments. When Jonah hits the road, sa simula, things go well. Di ba ganyan din tayo kumisan? Akala natin sa una, okay na.
Kasi naging magaan ako. Sa una lang yon. But according to the verses that we read, habang siya ay natutulog doon sa ilalim, doon siya sa nagpakatago-tago siya doon sa loob, ang kanyang iniisip pwede siyang magtago sa presensya ng Diyos, pero sinundan siya ng Panginoon. Nagpadala ang Diyos. Sabi po ng Bible, nagpadala ang Diyos ng bagyo sa dagat. The road that Jonah took is a road of disappointments. And one of this is, he paid the fare. No, siya yung nagbayad ng pamasahe. Kita ninyo, nagbayad pa siya, gumastos pa siya para lang lumayo at tumakas sa Panginoon, nagkagastos pa siya. Pagkatapos nung nandun po siya sa kanyang paglalakbay, nagpadala ang Diyos ng bagyo doon. Akala niya magiging maganda yung kanyang pagkukrus. Akala niya pwede siyang mag-start ng kanyang sariling buhay, a new life sa ibang lugar. Pinlano niya lahat yon sa kanyang isip, kaya niya isinagawa. But the disappointments were there. Alam niyo, kapag tayo sumuway sa utos ng Panginoon, sumuway tayo sa kagustuhan ng Panginoon sa kalooban ng Diyos, there are lots of disappointments. Maraming disappointment na mangyayari sa buhay natin. Even me, mga kasama, mga kapatid, napakahaba ng naging paglalakbay ko sa aking pagiging Kristiyano. Maraming dahilan akong ginawa sa Diyos. Marahil ayaw ko lang siyang paglingkuran. Ang dami rin niyang pinadalang disappointment sa buhay ko. Until na makarating ako dun sa kanyang kalooban. Have you noticed that Jonah is on a downward path? Pabulusok si Jonah. Yung kanyang tinatahak ay patungo sa kapahamakan. Ganon din tayo, mga kasama. Pag lumabas tayo sa kagustuhan ng Diyos, sinunod natin ang gusto natin, ang dulo nun kapahamakan. Bakit? Kasi ang Diyos may kakayahan siya na tingnan hanggang sa dulo. Kaya nga niya pinlano na ang mabuti para sa atin eh. Sabi ng Panginoon in Jeremiah, for I know that the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Every Christian, every believer, God has a very good plan for everyone's life. Pero hindi natin yun sinusunod, yung gusto ng Panginoon. Kaya marami sa atin napapahamak, na-disappoint. Have you noticed that Jonah had to pay his own expenses? If Jonah had stayed with the will of the Lord, ang Diyos mismo ang magbabayad ng mga dapat bayaran patungo sa Ninive. Why? Because ang Diyos ang nag-utos. Alam niyo po ba, kapag ang Diyos ay may pinagagawa sa atin, He provided our needs. Yung kailangan natin pinagkaloob niya. Kukunin na lang natin, hihintayin na lang natin na makarating sa atin. Kapag ang Diyos may pinapagawa sa atin, ini-equip niya tayo, sinasanay niya tayo, inihahanda niya tayo until, alam niyo po, ang hirap dito magpastor sa Amerika. Ang mga tao rito, English speaking. Napakahirap mag-preach ng 1 hour English. Wow. But thank God, nasanay ako sa church natin na even the small kids understand English. They can speak English. Kaya kung nararanasan nyo yan sa atin sa church natin, it is good.
It is very good learning experience, mga kasama. But the Lord, ang Panginoon, inihahanda niya tayo, ini-equip niya tayo para magawa natin yung gusto niyang mangyari. Have you noticed that Jonah ended up in a place he never imagined himself being? Nung ang Diyos ay nagpadala na ng bagyo sa dagat, so nagtataka yung mga mariner, yung mga seaman. Ano, bakit ganito? Bakit nakaramdam sila ng kakaiba? There is something wrong. Payapa naman tayong umalis. And imagine, they are mariner. Hindi sila maglalakbay. Hindi sila maglalakbay sapagkat marunong silang magbasa ng panahon. They can read yung movement ng mga stars, yung direksyon. Kasi wala pa namang compass nun eh. Ginagamit lang nila yung sa paglalakbay, yung mga posisyon ng between sa langit. Kung sila ay papuntang norte, kung sila ay papuntang south or east or west. Hindi sila maglalakbay kung may bagyo. They will not. But sila'y naglakbay because inaasahan nila na ang kanilang paglalakbay ay magiging matiwasay, magiging payapa. Pero meron hong tao na nagtatago sa Diyos na nandoon sa loob ng kanilang barkong sinasakyan. Kaya sabi nila, paano at bakit nangyari yung mga bagay nito? Sabi nila, let us have, mag-cast tayo ng lots, maghulaan tayo kung sino. At yung pong habang ginagawa nila ho yun, yung lots po, yung cast po ng lots ay napunta ngayon kay Jonah. Pagkatapos tinanong nila si Jonah, anong ginawa mo? Taga saan ka ba? Ano ba lahi mo? And then he said, I am a Hebrew, sabi niya. Then sinalaysay niya yung kanyang ginawa. Sabi ng mga to, bakit mo kami pinapahamak, Jonah? Basahin ho natin. Verse 8, then they said to him, please tell us, for whose cause is this trouble upon us? What is your occupation? Anong yung trabaho? Saan ka nang galing? Anong yung bansa? Saan ka nang galing na lahi? He said to them, I am a Hebrew. I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Pagkatapos sabi ng Bible, then the men were exceedingly afraid and said to him, natakot yung mga tao, yung mga mariner, ang sabi nila, bakit mo yan ginawa? Sapagkat nalaman nila na siya ay tumakas sa presensya ng Diyos. Tinanong nila si Jonah, anong gagawin namin sa iyo para pumayapa itong dagat na ito? For the sea was growing more tempestuous, lalong lumalakas. Habang nag-uusap sila, lalong lumalakas. Di ba sa unang mga talata, makita natin dyan na inihagis na nila yung kanilang mga gamit pero hindi pa rin naging mapayapa. Ganon yung nangyari. Napakadaming disappointments ni Jonah. And sabi ni Jonah, pick me up and throw into the sea. Kunin ninyo ako at ihagis ninyo ako sa dagat. Buhatin ninyo ako at ihagis niyo ako sa dagat para ang dagat ay maging kalmado. Sapagkat nalalaman ko na ako ang dahilan kung bakit nagkaroon ng biglaang bagyo dito sa dagat. Pero yung mga tao, tingnan po ninyo, despite na sinabi po ni Jonah ito sa kanila, tingnan po ninyo, there is a very good lesson in this. Listen mga kapatid. Listen, ang sabi nila rito, nevertheless, in verse 13, nevertheless, the men rowed hard to return to the land, but they could not, for the sea continued to grow more tempestuous against them. Hindi na muna nila hinagis dahil bakit? May takot sila eh. Pag sinakta nila at inagis nila ang lingkod ng Diyos dun sa dagat, natatakot sila sa Panginoon. Kaya ang ginawa nila, sinikap nilang mapalapit sila doon sa lupa. Pero hindi dahil napakalakas nung
Sabi ng Bible grow more tempestuous against them. Palaban sa kanila yung alon. Kaya hindi sila makapunta doon sa lupa kahit sinikap nila. Ayaw nilang ihagis ang lingkod ng Diyos doon. Alam nyo, yung lingkod ng Diyos na yun is Jonah, nasa panahon siya ng pagsuway sa Diyos, pero yung mga tao, sinabi na ni Jonah kung anong gagawin, sa kanya, hindi pa rin nila ginawa nung una. Bakit? Because they fear God. May takot sila sa Diyos. Ayaw nilang saktan ang lingkod ng Diyos. Alam nyo, kabaliktaran tayo sa ating kapanahunan ng maraming Kristiyano ngayon. Nakakalimutan natin yung mga aral na tinuturo sa Bible. Kinokontra pa nga natin I don't believe na do not touch my anointed one. Hindi ako naniniwala dyan. Hey, here, read these verses. Mamumulat po kayo. I'm not saying this because I am a pastor. No. It is written in His Word. Natakot yung mga mariner, yung mga makasalanan. Meron silang paggalang sa lingkod ng Diyos. Hindi nila ito basta ginalaw. Verse 14, sabi ng Bible, therefore they cried out to the Lord and said, we pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life. Nagdasal sila sa Diyos. Sabi nila, O Panginoon, huwag niyo po kaming parurusahan dahil sa buhay ng taong ito. May takot sila sa Diyos. At ginagalang nila ang lingkod ng Diyos. And then sinabi pa nila, and do not charge us with innocent blood. For you, O Lord, have done as it pleased you. Kita ninyo, huwag niyo pong i-charge against us yung kanyang dugo. Pagkatapos, nung sila'y manalangin, dahil ito talaga ang solusyon, dahil ito talaga ang sinabi ni Jonah, pagkatapos nilang mapagtanto ang lahat ng bagay, so they picked up Jonah and threw him into the sea. And the sea ceased from its raging. Nung oras nilang na maihagis na nila si Jonah sa dagat, huminto po ng biglaan ang daluyong ng dagat. Pagkatapos sabi ng Bible, then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows. See, the road that Jonah took is a road of disappointments. Mahaba pa ito mga kasama, pero I will bibilisan ko po. Another thing, the road that Jonah took is a road of disasters. Pag malayo tayo sa Diyos, mga kasama, mga kapatid, nasa road tayo ng disasters. Nasa daan tayo ng kaguluhan. Wala po akong nakita. Matanda na ho akong mananampalataya 1987. Wala po akong nakita ng isang mananampalataya na lumayo sa Diyos, lumabag sa kanyang kagustuhan, namuhay ng para sa sarili lamang niya, kinalimutan ng Diyos at naging maigi ang buhay. Kung meron kayong kilala, sabihin niyo po sa akin. Pero alam niyo po, wala akong nakita na mananampalatayang umigi ang buhay. But they are in the road of disasters. But the Lord took over. Ang Diyos ay gumawa na ng paraan. Ang Diyos, nagpadala nga po ng bagyo, pagkatapos nagpadala pa siya ng isda. Alam niyo po, yun din pong nasa loob ng isda ng malaking isda ng 3 days and 3 nights. Can you just imagine? Lahat ng malaking isda na yun, lahat ng nandun sa loob ng tiyan ng malaking isda, kasama-sama mo yun. Some are dead, and some are still alive inside the belly of the fish. Isa ninyo, napakahirap. Malansa yon. Hindi niya magugustuhan yon, definitely.
the Lord took over. Nung nandun siya sa loob ng isda, sabi ng Jonah chapter 2 verse 1, then Jonah prayed to the Lord, his God, from the fish belly. And he said, I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. For you cast me into the deep, into the hearts of the seas. And the flood surrounded me, all your billows and your waves passed over me. Then I said, I have been cast out of your sight, yet I will look again toward your holy temple. The water surrounded me even to my soul. The deep closed around me, which were wrapped around my head. Kita niyo yung seaweeds, kasi nasa dagat siya, which were wrapped around my head. I went down to the moorings of the mountains. The earth with its bar closed behind me forever. You have brought up my life from the pit, O Lord my God. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. Those who regard worthless idols forsake their own mercy. So he realized, ito po yung maganda. Jonah acknowledged the Lord. Out of that whale's belly, Jonah prays and calls on God. Siya ay nagdasal at tumawag sa Panginoon. He acknowledged our God, our Lord. Another thing is, Jonah agreed with the Lord. Finally, nung nandun siya sa mahirap na kalagayan, kinilala niya ang Panginoon at siya ay nakipagkasundo sa Panginoon. He says, I will pay that I have vowed. In other words, Jonah is saying, Lord, I am through running now. You called me to be a prophet, and I will deliver your message. When and where you tell me to. Wherever you lead, I will go. Jonah made an agreement with the Lord. Bakit? Because the Lord took over. And then, another thing, Jonah accepted the Lord. Jonah made things right with the Lord because God heard his prayers. Ikaw ba naman, nandun ka sa loob ng tiyan na napakalansa, napakahirap, wala kang, hindi mo alam kung paano ka, sipinin nyo na lang, di ba, yung mga bata, kahit pa paano, protected ka, yung mga baby sa loob ng tiyan ng mga nanay, nakasupot yun eh, protected ka ron eh. No? Protected ka, ang tanging nag-uugnay sa iyo, yung pusod. Protected ka sa loob ng belly ng tiyan ng yung nanay. Pero not Jonah. Nandun siya, nasa mahirap siyang kalagayan. Pero kinilala niya ang Panginoon at nagdasal siya. Panginoon, suko na ako. Panginoon, ayoko na sa ganitong kalagayan. Alam niyo po, ganyan din ako sa naranasan ko din yan. Gusto kong paglingkuran ng Diyos sa panahon lang na gusto ko. Sa paraan na gusto ko. Pero ang ginawa ng Panginoon, He calls my attention. Nilagay ako ng Panginoon sa mahirap na kalagayan. And you know that, my brothers and sisters. Then when I realized, I accepted the will of the Lord. Tinanggap ko yung gusto ng Panginoon. Tinanggap ko yung kanyang kagustuhan. Pero napakarami pong taong nadamay. Naalala ninyo yung mga mariner na naglalakbay, yung mga kasama niya na naglalayag sa dagat, yung mga mariner na damay. Pati yung mga gamit nila, kailangan nilang ihagis sa dagat.
Marahil yung mga pagkain yon, yung mga kailangan nila, yung mga basic needs nila sa kanilang paglalakbay, tinapon lahat nila yon para lamang hindi sila lumubog. Ganyan din po ang nangyari sa akin. Maraming mga taong nadamay. Tingin ko nga pati ABS-CBN nadamay. Kailangan pang mag-close ang broadcast niya para sundin ko yung gusto ng Panginoon. Nakakalungkot. But that's the will of God. Yun ang kagustuhan ng Panginoon. Jonah paid a high price for his rebellion. He suffered greatly and damaged his testimony because he refused to walk in the will of the Lord. Ganyan din ang nangyayari sa atin. We paid the price of our rebellion to God. We suffered greatly. We damaged our testimony because we refused to walk in the will of our God. But when God got his attention, Jonah's attention, Jonah repented and made things right with God. And the Lord forgave him and restored him. Ganyan din ang gagawin ng Diyos kapag ikaw ay nasa panahon ng pagsuway sa Panginoon. Tatawagin niya muli ang iyong atensyon. Tuturuan ka ng Diyos na maghingi ng tawad. Tuturuan ka ng Diyos na magsisi sa iyong mga kasalanan. Kuminsan mga kapatid, dapat matuto na lang tayo sa karanasan ng maraming nauna sa atin kaysa maranasan natin mismo yung hirap at dusa na malayo sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. But don't worry, if you are a child of God, gagawin niya ng Diyos. Pero tandaan ho ninyo, tiyak na masasaktan ka. Tiyak na mararanasan mo yung kabaliktaran ng pagpapala ng Diyos. I praise the Lord that God always stands ready to receive His wayward child back again. When the rebellious child of God comes to himself and comes clean with the Lord, God will forgive his failures. God will forgive his sins. He is looking for a heart na willing na magsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan. When he finds that heart, patatawarin yun ng Panginoon at babaguhin. I praise the Lord that we serve the God of the second chance. Hindi nagsasawa ang Panginoon. Nagbibigay siya ng pangalawang pagkakataon sa bawat isa sa atin. Alam niyo, maraming beses nga, hindi na nga second chance ang binigay sa atin ng Diyos. Third chance na, fourth chance na, ayaw pa rin nating magbago. Di ba tayo natatakot sa Diyos? And the last one, let us see the final results. Jonah chapter 3 verse 1. Now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and preach to its message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city, a 3-day journey in extent from dun sa kanyang pagkakaluwa sa kanya ng isdang ng balyena. And Jonah began to enter the city on the first day walk. Then he cried out and said, Yet 40 days and Nineveh shall be thrown down. So the people of Nineveh believed God. Kita ninyo, itong sinabi lang ni Jonah rito, Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. 40 days.
Ito lang po yung nabanggit dito. But I believe, nangaral si Jonah. Ipinangaral niya ang katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa kasalanan ng mga taga Ninive. Sabi ng Bible in verse 5, so the people of Nineveh believed God, proclaim a fast, and put on sackcloth from the greatest to the least of them. Ang mga taga Ninive ay naniwala sa Diyos. Sila ay nag-ayuno, sila ay nagsuot ng sako, from the greatest, ibig sabihin from the leaders, from the supreme leaders to the least of them. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, sila ay nagsisi sa kanilang ginawang kasalanan. Siguro marahil nalaman nila, narinig na nila yung nangyari sa Sodom at Gomorrah. Alam nila yon because it was happened before them. Ganun ang gagawin ng Diyos sa kanila. Pero nung nangaral si Jonah, sila nagsisi, naniwala sila sa Diyos. Alam nyo yung taong tunay na nagsisisi? Tingnan ninyo, proclaim fast, put on sackcloth. Sila ay tunay na nagsisi, nagsuot sila, binaba nila ang kanilang sarili sa Diyos dahil sa kanilang kasamaan. Alam nyo, kung ito'y ginawa ng mga taga Ninive, hindi itutuloy ng Diyos. Pero ang problema sa mga taga Sodoma at Gomorrah nung nagpadala ang Diyos ng mga anghel, gusto pa nilang pati mga anghel sipingan nila sa kanilang kasamaan. Pero yung mga taong ito, ang mga taga Ninive, naniwala sila. They believe in God. Then the word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne and laid aside his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. Kita ninyo yung hari ng Nineveh. Tumayo sa kanyang pagkakaupo sa trono. Inalis niya yung kanyang robe bilang hari. Siya ay nagsuot ng sako at umupo sa abo. Tanda ng pagsisisi. And he caused it to be proclaimed and published throughout Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Do not let them eat or drink water. But let man and beast be covered with sackcloth. Tingnan nyo pati yung mga hayop nila, covered with sackcloth, and cry mightily to God. Mahalaga ang tao sa Diyos. Kailangan lang nilang makarinig ng mensahe ng Panginoon. Kahit na ang kanilang kasalanan ay napakalaki at nakaabot na sa presensya ng Diyos, ang sabi ng Bible dito, dahil nagsisi sila at sila'y umiyak, they cry mightily to God. Yes, let everyone turn from his evil way and from the violence that in his hands. Sabi nila, who can tell if God will turn and relent and turn away from his first anger so that we may not perish? Baka dahil tayo'y nagsisi, humingi tayo ng awa sa Diyos, makapatawarin niya tayo. Sino makapagsasabi, sabi niya? Baka ang galit ng Diyos ay lumipas, mawala, at hindi na niya tayo parusahan. Sabi ng verse 10, then God saw their works, that they turned from their evil way. And God relented from the disaster that He had said He would bring upon them, and He did not do it. Dahil may pagsisisi, dahil may pagtalikod sa masamang daan, hindi ginawa ng Diyos ang pagpaparusa sa kanila. Mga kasama, isang aral din hindi lamang sa buhay ni Jonah, kundi sa buhay ng mga taga Ninive. Yung mga taong ito nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Marami sa atin, even mga mananampalataya, until now, nabubuhay sa kasalanan. Napakalungkot ng ganun, mga kapatid. Let us see the results. The final result. Sabi rito, God's man is changed. Sino yun? Si Jonah. Ang final result, dahil ang Diyos ang nag-took over, ang lingkod ng Diyos ay nabago.
This time, Jonah is not running from the Lord. He is running with the Lord. Jonah picks up. Let me repeat my statements. This time, Jonah is not running from the Lord. He is running with the Lord. Jonah picks up his gospel and heads off to Nineveh. Nangaral siya. Ano pa po yung naging resulta? God's message is delivered. Yung mensahe ng Diyos ay naparating sa mga tao. Ilang tao na kaya ang napahamak dahil hindi natin nasabihan ng gospel ng Panginoon? Ilang tao na kaya ang napunta sa impyerno dahil wala tayong ginawa, dahil hindi natin dinala sa kanila ang mensahe ng kaligtasan? Ilang tao na kaya nakabilang na sa pamilya natin ang napahamak dahil nahiya tayong magbahagi ng Ebanghelyo ni Kristo? Ilan na kayang mga kasama natin, kasamahan sa trabaho, kaibigan, closest friend, classmates ang napahamak dahil ang mensahe ng Panginoon ay hindi nakarating sa kanila? This is our obligation to share. Kapag namahagi tayo at hindi sila nakinig, wala na tayong magagawa. Naalala ko po noon, meron akong kaibigan, hindi siya naniniwala sa Diyos. Sabi ko, pwede mo bang bigyan ako ng 5 minuto na ipakilala ko sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng Bible? And I shared with him not only 5 minutes, about 10 minutes, I tell him that God exists and that God loves him. And then yung final na sinabi ko sa kanya, ngayong narinig mo na ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ang bola ay nasa sa iyo ng mga kamay, wala na sa akin. Kapag ginawa natin ang tungkulin natin, nangaral tayo at ang mensahe ng Panginoon was communicated to the people, wala na tayong pananagutan. Sila na yun. Pero hanggat sinasarili natin, hanggat wala tayong ginagawa, hindi natin ibinabahagi, kino-communicate ang salita ng Diyos, at maraming taong napahamak. Sabi ng Ezekiel, yung kanilang dugo ay sisingilin sa ating mga kamay. Jonah preached, and the message of God was delivered to the people. And then the last one, the final result is God's mission was accomplished. When the people of Nineveh hear the message of Jonah, they repent of their sins and seek the face of the Lord. God's mission was accomplished. Yun po yung dapat. Yung gusto ng Diyos ang masunod sa buhay natin. Yung paraan ng Diyos ang dapat mangyari. Yung daan ng Diyos ang dapat nating daanan. Yung salita ng Diyos ang dapat nating ipangaral, hindi ang ating mga salita. The road to redemption. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa inyong mga salita sa buhay po ni Jonah at ng mga taga-Nineveh. Salamat po dahil ang mga salita ninyo ay naipangaral sa mga tao. Ang mga tao ay nangaligtas, nagsisi sa kanilang mga kasalanan at naniwala sa iyo. At ang mission po ninyo ay na-accomplish dahil meron pong isang lingkod ninyo na unay sumuway, lumayo, tumakas sa iyong presensya, subalit ibinalik mo siya at siya'y nabago at maraming taong naligtas. May mga panahon din, Panginoong Diyos, sa buhay namin, ganun din kami. Sumusuway kami sa kagustuhan ninyo, nagre-rebelde kami sa iyong mga kaparaanan.
hindi kami sumusunod ng lubusan sa iyo. Kung minsan naman sinusunod namin kayo, O Diyos, sa paraan lang na gusto namin, sinusunod namin kayo ng kaprasong pagsunod, hindi lubusan. Nawa yung buhay ni Jonah ay maging leksyon sa amin, sa aming lahat yung mga anak. Maraming tao ang mga nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon, sa Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya po inutusan ninyo kami na humayo kami, mangaral kami. Turuan namin ng Ebanghelyo ang mga tao. Pang sila rin magkaroon ng opportunity na maligtas. Gamitin niyo po kami, ang church sa Pilipinas, kami po dito sa Guam, gamitin niyo kami, ang aking pamilya at ang buong church para po maipangaral ang Ebanghelyo sa aming lugar. Hindi sa mga kapatid, sa iba't ibang dako po sa Pilipinas. Pagpalain ninyo ang mga ginagamit, gabayin ninyo ang aming pusilang pastor. Yung mga kasama namin mga magawa, pagpalain Yesu. Salamat sa tagumpay na pinagkaloob sa mission team na magkapo ni Juan. Sa lugar po ng Pico, I believe marami pong kaluluwang naligtas. Tulungan mo kami, huwag kami magsasawa. Saan mo man kami subuin, Panginoon, huwag kami mapapagod, magpakumbaba ng Diyos. Salamat ka na sa inyo, Panginoon. Palahin mo lahat, ang mga may sakit pagalingin ninyo, mga walang hanap buhay, kayo magpala, ang mga estudyante po sa kanilang pag-aaral, kayo po magkaloob ng kanilang mga pangangailangan. Gawin ninyo po kami, lalo yan ang inyong pagpapala sa iyo. Purihin ka, O Diyos, maraming salamat sa gabi. Lahat ng ito ay aming dalangin sa gabay at patnubay ng banal mong Espiritu. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Marami pong salamat mga kapatid. Maraming salamat po, Pastor Mike. Good evening po.